Ang RLUSD ay isa po itong bagong stablecoin mula kay Ripple na na-launch matapos makakuha ng regulatory approval mula sa New York Department of Financial Services or NYDFS. Ang stablecoin na ito ay dinisenyo upang manatili ang presyo nito sa $1. Kaya't ito po ay tinatawag na stablecoin. Sa madaling salita, hindi po ito tulad ng ibang cryptocurrencies na pabago-bago ang presyo. Ang RLUSD ay naglalayong magbigay po ng stability at mas mataas na liquidity sa XRP Ledger or XRPL. Ang stablecoin na ito ay sinusuportahan po ng isang makabagong sistema ng minting at saka redemption na siyang susi upang mapanatili ang presyong $1. Ngunit paano nga ba ito gumagana? At yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, paano nga ba napapanatili ng RLUSD ang presyo nito? Ayon po kay VET, isang prominent validator ng XRPL, ang RLUSD ay gumagamit po ng isang self-correcting mechanism. Yan, kaya ganito po ang kanyang proseso. Una ay kapag ang RLUSD ay humigit po sa $1 na presyo, yan ay sabihin natin ay tumaas po siya. Bilang halimbawa ay tumaas ang RLUSD ng $1.50. Ang mga market participants po ay maaring mag-mint ng RLUSD mula kay Ripple sa presyong $1 at ibenta ito sa market para kumita. Kaya napakaganda. Ang pagbebentang ito ay magdudulot po ng malaking sell pressure na magpapababa ng presyo pabalik sa $1. Ngayon ay kapag ang RLUSD naman ay bumaba sa presyong $1, yan, or sabihin natin, sa halimbawang ito ay bumagsak naman po siya sa presyong 0.8 yan, or 80 cents. Maaring bilhin po ng mga trader ang RLUSD sa murang halaga at i-redeem po ito kay Ripple para sa buong $1 na halaga. Kaya ang ganda. Ang pagbiling ito ay magdudulot po ng buy pressure na siyang magtutulak ng presyo pataas pabalik sa $1. Kaya sa ganitong paraan ang presyo po ng RLUSD ay hindi nagkakaroon ng malaking paggalaw. Maliban na lamang kung magkaroon po ng problema sa sistema ni Ripple para sa minting at saka redemption nito. Kaya ang ganda po ng kanilang system para ma-maintain yung $1 na value ng RLUSD. Ngayon ay ano naman po ang papel ng RLUSD sa liquidity na XRP? Ayon po kay Ginoong David Schwartz, siya po ang CTO ng Ripple, ang RLUSD ay hindi lamang po stablecoin, kundi ito po ay isang mahalagang tool para sa liquidity sa XRPL network. Dahil sa stable na halaga nito, magiging mas madali ang pagpapalitan ng halaga sa pagitan po ng iba't ibang assets sa XRPL. Kaya meron po tayong tatlong benepisyo ng RLUSD. Una ay ang mas malawak na gamit para kay XRP. Dahil sa mas mataas na liquidity, mas nagiging functional po si XRP bilang isang bridge currency. Ibig sabihin ay mas mabilis at saka seamless ang pag-transfer ng halaga sa pagitan po ng iba't ibang currency o asset. Pangalawa ay mas maraming use case para sa XRPL. Ang RLUSD ay maaari pong magamit para sa iba't ibang transaction tulad po ng pagbabayad, remittance at saka iba pang mga financial services. Ang ganitong functionality ay magpapalawak po ng adoption ni XRP at ang XRPL. At pangatlo ay ang mas malakas po na market confidence. Dahil sa mas madaling paggamit at tiwala sa stablecoin na RLUSD, maaari pong magresulta ito sa mas mataas na interest mula sa mga developer at saka investors sa XRP ecosystem. Ngayon ay ano naman po ang posibleng epekto ng RLUSD sa presyo ni XRP? Yan, ayon po sa mga eksperto tulad ni Rat of Kahneman or WOC, bagamat maaring magdulot po ng short-term price increase ang RLUSD dahil sa positibong market sentiment, ang pangunahing epekto nito ay mas nararamdaman sa liquidity kaysa sa direkta nitong impluensya sa presyo ni XRP. Sa kasalukuyan ay si XRP po ay nagkakahalaga ng $2.57. Tumaas po siya ng 7.33% sa nakaraang 24 oras. Ang paglago na ito ay maaari pong dulot ng excitement ng launching ng RLUSD. Ngunit hindi po nito direktang pinapataas ang presyo ni XRP.
Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni XRP. Yan, ang RLUSD ay maaari po itong magdala ng mga tatlong benepisyo. Yan, una ay ang mas madaling transaction. Ang RLUSD ay nagbibigay po ito ng pagkakataon para sa mas murang pagpapalitan ng halaga sa pagitan po ni XRP at iba pang mga assets. Kung gumagamit po tayo ng XRP bilang bridge currency, mas magiging efficient po ang ating mga transaction. Pangalawa ay mas mababa ang risk o panganib sa volatility. Dahil sa stablecoin po ang RLUSD, maaari po nating magamit ito bilang pansamantalang storage ng ating crypto asset habang naghihintay po tayo ng tamang pagkakataon para makapag-trade. Pangatlo ay ang mas malawak po na access sa global market. Ang RLUSD ay maaari po nating magamit sa iba't ibang use cases tulad po ng remittance na napakalaga lalo na para sa mga OFW at kanilang pamilya. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang RLUSD ay isang makabagong hakbang mula kay Ripple na nagpapakita po ng kanilang dedikasyon na gawing mas accessible at saka functional ang XRPL ecosystem. Para sa mga crypto traders at investors, ang ganito pong pagbabago ay nagdadala ng mas maraming oportunidad para sa mas efficient at stable na paggamit ng XRP. Gayunpaman ay mahalaga po nating tandaan na ang RLUSD ay hindi po ito isang investment vehicle para kumita mula sa price volatility. Sa halip, ito po ay isang tool para sa stability at liquidity na maaari pong magamit para sa mas malawak na use cases sa XRPL. Kaya kung ikaw po ay isang Pinoy crypto enthusiast, ang RLUSD ay isang magandang balita dahil nagbibigay po ito ng mas maraming options para sa paggamit ng XRP at mas mataas na tiwala sa XRPL network. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.